The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David. And the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greetings this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever. And of his kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to her, reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age. And this is the 6th month for her who was called barren. For nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mary was immaculately conceived not for herself, but for the man or for the God-made man who will be born through her. It's not about her. It's about the God who embraced humanity and allowed himself to be born of a woman. Why God has to be born of a woman? Because to be human, you have to be born of a woman. Kung hindi ka pinanganak ng isang babae, hindi ka tao. Ano po? Kahit gaano ka kapogi, kaganda, kakinis ng kutis, sabi nga noon, pinagbalakan ng tao ay ilagay sa tiyan ng baka dahil may mga babaeng gustong magkaanak pero ayaw magbuntis. Sinubukan nila. Mabuti hindi natuloy, no? Kasi kahit gaano kaganda ang lumabas dyan, hindi yan pwedeng tawaging tao. Ang tawag dyan ay anak ng baka. Di po ba, ano? Anak ng baka. She was immaculately conceived. The freedom was not taken away from her. That's why in the gospel, in the Annunciation, the angel has to ask for her permission. The angel has to ask for her permission. They say, at that moment, heaven stood still. At that moment, heaven stood still. Why? Because Mary can refuse. Mary can say, "Ayoko nga." Di po ba? Hindi inalis sa kanya ang kalayaan.
At pwede siyang tumanggi. Kaya daw tumigil ang langit, kinakabahan, nag-antay ng sagot, nagdalawang isip at sinabi, paano mangyayari ito? How can this be? I have no relations with a man. Can you imagine the burden of the angel? Huh? The angel. You have to pronounce and still you have to be compassionate. Name it. Ano po? I'm sure walang pakpak si Gabriel na dumating kay Mary, di po ba, no? Kasi mas nakakatakot yun, may dumating sa'yo, may pakpak, di ba? Ha? Taong-tao yun. At sabi nga nila, si Gabriel daw ang pinakagwapong anghel. Wow. Bakit? Kasi kung pangit siya, di siya pakikinggan ni Maria, di po ba, no? Oo. Ha? Napapatingin ka daw sa pogi, di ba? Kaya nung dumating si Gabriel, kahit takot si Mary, naisip niya pogi. Ano po? Sabi lang. Ano po? And when Mary said, "Be it done to me according to your word," there was a great rejoicing in heaven. And the fulfillment of the promises, He bears a son. That's why the second Marian dogma is called Theotokos. Mary, the Mother of God. It is the solemnity we celebrate during January 1. During January 1. Hindi tayo nagmimisa ng January 1 dahil New Year. Nagmimisa tayo ng January 1 because it is also a holy day of obligation. A holy day of obligation, celebrating the solemnity, Mary, the Mother of God. What is the third Marian dogma? That in spite of giving birth to Jesus, Mary remained a virgin. She remained perpetually virgin. Ano pa? Nanatili ang kanyang pagiging berhen. Ano yung pang-apat? Ang pang-apat na Marian dogma is the Assumption. She was raised to heaven. Body and soul is spared of the corruption. Is spared of the corruption. Palagi ito tinatanong. Ano po? Ha? Siya po ba'y natulog o namatay? Ano po? Wala ako doon. Ano po? Sinagot yan ng yumaong Santo Papa, John Paul II, and said, it is irrelevant to ask the question because the dogma simply said, she assumed to heaven body and soul. But if you go to Holy Land, I hope you will have a chance, you will visit a place, a church called Dormition Abbey. From the word dormire, the root word for dormitory. It means it is the place where Mary slept before she was taken up to heaven. That is the faith. That is what we believe as a Catholic. But there is also a place where the Orthodox visited. And it's called the Tomb of Mary. The Tomb of Mary. A much older place. A much older place, down to the cave. Ano po? And called the Tomb of Mary. Of course, in both places, you cannot find Mary. Why? She was assumed to heaven. What is the challenge? First, no one among us will become immaculate. No one. Sabi ko nga kanina, nung ako ay chaplain ng PUP, habang nagmimisa, nakita ko may estudyanteng nagsisimba. Agad-agad tinanong ko yung aking staff, finals na ba? Finals na? Sabi, hindi pa po, Father. Bakit ko tinatanong? Kasi yung mga estudyante, nagsisimba lang pag finals na. Ano po?
Finals na. Sabi ko, siguro naligaw lang yan. Kinabukasan, nagsimba uli. Ay, naku. May problema yan. Nagsimba eh. Pag yan ay nagsimba bukas, pangatlong araw, sigurado ako lalapit na yan. Ano pa? True enough. Nagsimba uli. 3 consecutive days. And after the Mass, hinabol ako sa sacristy at sabi, Father, pwede po kayong makausap? Alam ko na, hinanda ko ng kalooban ko. Opo, ano po may paglilingkod ko sa inyo? Sabi niya, ako po'y may problema. Alam ko, anong problema mo? Ako po ay buntis. Isipin mo, pinag-aral ka, tapos bigla kang buntis. Ay di tinanong ko, anong nangyari? Sabi ng estudyante, hindi ko po alam. Ano ka? Immaculada Conception? Di mo alam. Tumigil ka. Di po ba? Ano? Wala. Hindi na mangyayari yun. Ano po? We are a product of our choices. Brothers and sisters, even though Mary was immaculately conceived, she was honored because of 2 things. Her fiat to God through the angel saying, be it done to me according to your word. Naging masunurin si Maria. And second, do whatever she tells you. Kung merong panawagan, naway gawin mo ang kalooban ng Diyos. Paano mo yan magagawa? Sa 3 mahalagang katanungan sa unang pagbasa. Nasaan ka ngayon? Where are you now? Ano po? Are you in or out? Are you for God or against God? Hello? Where are you? Nasaan kayo? Ano po? Kayo ba'y nasa panig ng Diyos o nasa panig ng kasalanan? Where are you? Where are you? Sino ngayon sinusundan? Who told you you are naked? Ang Diyos ba na lumikha sa iyo o ang ahas na bumubulong-bulong? Di po ba? No? Alam nyo, hindi sila nag-isip eh. Hindi sila nag-isip. Kung sila'y nag-isip, hindi sila magkakasala. Anong pag-iisip? Hindi ka nag-isip na yung ahas nagsasalita. Di ba? Kung ikaw ay nagnilay, ay nako, nagsimba ang pagong. Ano po? Nakaahon sa mamaya na, bibigyan ng komunyon. Ano po? Alex, nagsimba ang pagong. Kung sila'y nag-isip, hindi sila magkakasala. Hindi po ba, ano? Aba, hindi mo man lang naisip, nagsalita yung ahas. Hindi ba? Dapat matakot ka. Bagamat pagkamisan, kinakausap ko yung aso ko pag ako'y nag-iisip, ako'y nalulungkot, ako'y naghahanda ng tok, kinakausap ko yung aso ko. Ano po? Okay lang yun. Minsan, kinakausap mo yung aso mo, pusa mo. Ang hindi okay, pag sila'y sumagot. Ano po? May nakakatakot. Ano po? Pag sila'y sumagot. Hindi dapat nagsasalita ang ahas. Kaya mahalaga ito. Hello? Shh. Anong mahalaga? Hindi lahat ng bumubulong sa inyo, tao. Hindi lahat ng bumubulong sa inyo, tao. Yung iba dyan, mukhang tao, pero ahas. Seryoso ako. Nakakatakot yung ahas na nagsasalita. Pero mas nakakatakot ang tao na hindi mo alam, ahas pala. Diba, ano?
Be careful. Be discerning. Sino ang iyong pinapakinggan? Hindi lahat na pumupuri sa iyo, kaibigan mo. Tandaan mo yan. Hindi lahat ng pumupuri sa iyo, kaibigan mo. Yung iba dyan, mangungutang lang. Na hindi mo na matatag. Ang nakakalungkot dito, nabasa ko sa balita kagabi, yung nagpautang dinimanda ng kanyang inutangan. Ang kaso ay harassment. Ha? Pambihira, no? Pinautang mo na, dinimanda ka pa. Tipo ba? No? Huwag kayo magpapautang. Oo. Sabi ni Father, huwag daw magpapautang. Ano po? Ha? Bigyan nyo na lang. Para hindi na kayo maniningil. Di po ba? Ano? Ha? Lalo na pagkapatid mo ng utang, di ka naman babayaran yan, bigyan mo na lang. Oh. Di ba? Bigyan mo na lang. Ha? My dear friends, my brothers and sisters, again, where are you? Nasaan ka ngayon? Ikalawa, sino ang iyong pinakikinggan? Mag-ingat sa mga ahas. Pangatlo, why did you do such a thing? Bakit mo ba ginagawa ang iyong ginagawa? Di pa ba, no? Pagkamisan, di natin alam kung bakit natin ginagawa ang ating ginagawa. Di pa ba, no? Yung akin pong katulong sa dating parokya, ha? Basta kung anong ginagawa ko, ginagawa niya. Nakikita niya, nagbabaw ako sa harapan ng altar. So tuwing dumadaan siya, nagbabaw din siya. Tapos, meron pong nag-deliver, magkasunod sila, nagbaw siya. Yung nag-deliver, hindi nagbaw. Magbaw ka. Baw. Tapos sabi, bakit ka magbabaw? Basta. Marami sa atin, ginagawa, hindi naman naiintindihan, di po ba? Ano? Marami sa atin, yung mga anak, lalong-lalo na mga anak, ang malungkot na balita ngayon, may mga bata, hindi man lang marunong magbukas ng dilata. Magaling lang kumain. Hindi marunong magbukas ng dilata. Paano mabubuhay yan? Di ba? Pag pinag-drawing ang mga bata ngayon ng manok, hita na lang. Totoo yan. Hita na lang. Kasi yan ang ino-order Di ba no? Chicken Joy. Hita na lang. Saan ka naman nakakita ng manok na hita lang? Di ba no? Paano yan makakapasok sa pinto ng langit? Hita lang ang alam. Di ba no? Di ba? Where are you? Who told you are naked? Why did you do such a thing? Sapagkat kung ano man ang iyong ginagawa, meron niyang patutunguhan. Kung mayroon kang ginagawang kasalanan, yan ay huhusgahan. Kung mayroon kang ginagawang mabuti, yan ay pagpapalain. Mga minamahal na mga kapatid, ang pinagdiriwang natin ngayon ay isang malaking hamon bilang isang mananampalataya. Inuulit ko, huwag makikinig sa ahas. At mag-iingat sa tao na ahas pala. Amen. Again, brothers and sisters, where are you? Are you in or are you out? Ha? Kayo sumagot dyan. Ano po? Nakakatuwa yung pagong nagsimba. Di ba, ano? Ha? Nagsimba. Ha? Pero hindi nakakatuwa kung magsasalita yan. Ano? Mag-ingat kayo sa ahas na nagsasalita. Pero mag-ingat kayo ng higit sa taong mukhang ahas. Sapagkat kung ano man ang inyong gagawin ngayon, meron niyang katapat, either pagpapala o kaparusahan pagdating ng araw. Di ba, ano? Ha? Mag-ingat kayo. Pag may nagdala sa inyo isang maletang pera,
Hay, mag-ingat ka. Contractor yan. Ano po? The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you in your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.